I play the cut with my homies, dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Guys, mga kasayan, welcome back. Medyo natagalan yung vlog natin after nung show, pero sobrang okay nung ginawa nating paano ba yun? Plan nung after din ng show, sa pagkain, sa training, ganyan. Anyway, itong vlog na to, andito naman tayo ngayon sa Makati. So, dito na yung Makati branch natin. Dito located to sa may Malugay Street, corner Ayala Avenue extension. So, first day kasi ng construction ngayon, samahan nyo ako. At least, di ba sabi ko sa inyo, lahat ng branches, lahat ng movement ng KSYN, share natin sa inyo. So, ayan, sana balang araw pag nilukbak natin to. Ito kasi yung first franchisee natin. So, isa sa mga first franchisee natin. Actually, yung first na nag-sign. So, 933 square meters. Sobrang ganda ng place na nakuha namin. Alpha Land, Makati Place. So, ayan, shoutout sa lahat ng mga nakatransaksyon natin dito. And tumulong sa atin dito sa place na to, okay? So, ayan yung building, makikita nyo. Ayan, actually na ako ngayon, goosebumps ako, grabe kasi wala, ito na talaga magsisimula na lahat. Lahat nung hard work natin nung mga previous months, ito na yon, and naghalo-halo excitement kasabay ng prep. So ayan, looking forward talaga ako sa branch na to and sa area. Actually sa lahat ng branches ng KSYN, at least madadala na natin yung community natin sa mga bawat area. Okay, so yun lang naman. Wait lang, merong pulis na bawal ata mag-vlog. So feeling ko hindi naman. So yun lang naman. Kita-kita tayo. Actually, katapat lang to ng police station. So, ayun din yung isang landmark. Madali nyo makikita kung saan to. So, siya, ang kinagandahan dito, sobrang daming mga condos, commercial, tapos sobrang prime ng area. So, excited na ako dalhin dito yung KSYN. Tara, itutour ko kayo. Ayan, pagpasok nyo ng main entrance, kung sakaling sa main entrance kayo papasok, or wala kayong dalang kotse, magpapa-drop off kayo sa driver nyo. So, dito lang, basement lang, bababa lang kayo ng isang floor. Actually, yung isang magandang natin dito, meron tayong katabing grocery store, which is yung the marketplace. So medyo malaki rin siya. So dito hindi tayo pwede magbenta ng tubig kasi pwede silang bumili dito. Tapos yan, sila kuya yung sobrang bait. Actually si kuya yung una kong na-meet dito Kaya magji-gym ka na pag open Oo. Actually yun naman din yung unang plan natin. Lahat ng mga nakakusap ko, admin, like ko silang ini-invite na mag-gym na sa KSYN. Kasi naalala niya kasi kay Ronald, di ba, nag-gym sa Fairview. Kasi lang hindi na siya natuloy-tuloy. So, ayun, makikita niyo yung Raptor. Nandito, umakyat lang kami para mag-vlog. Let's go, Jace! Nakailang pabalik-balik din tayo dito. Ikaw si Por? Hello po, kuya. Kuya Marlon. Si Kuya Marlon. So, si Kuya Marlon yung mag-foreman sa atin dito sa Makati. At least nakilala niyo na siya. Mahihayin ka pa sa camera? Kuya? Oh, yan. Ayan, yan. So, wala pa si engineer. So, ayun, actually nagtitibag na sila. Okay, sa mga kasaya, nandito na rin si Engineer Mark. So, thank you. Siyempre, thank you kay Engineer Mark kasi pumayag siya sumama dito sa team natin. Actually, buo na yung team. Meron na tayong architect, no? Lahat, ang ganda, ang ganda. Nakita nyo naman din yung plans. So, yun ngayon yung gagawin namin ni Engineer dito sa branch na to. So, ayan, tiwala naman ako kay Engineer. So, abangan nyo yung magiging nito. Kalalabasan ng gym na to. Kasi, actually, parang ito yung pinaka-model. Yes, kasi ang laki nito, 933. So, bihira tayong makakuha ng ganito kalaking franchise. So, hindi naman bihira talaga kasi malaki talaga. Sabi siyang malaki. So, syempre, challenge din yun sa amin na nag-start kami sa 350 square meters na branch. Tapos, open area. Tapos ito ngayon, medyo sa loob to ng mall. So, yun. Pero kay Engineer, sisiyo to kasi nakita ko yung huling gawa ni Engineer na bahay, gumagawa pa rin ng bahay si Engineer, Baka abangan niyo yung promotion ng video. Sobrang ganda ng bahay na yun. So kung magpapagawa man kayo ng bahay, syempre, pwede niyo ring i-PM si Engineer. Anong masasabi mo, Engineer, dito sa gym na magiging project mo? Maganda siya kasi masyadong malaki, talagang ma-maximize namin yung mga equipments kasi talagang halos lahat na yung nakahanapin natin sa gym, mukhang dito natin makikita sa gym na to. Kasi talagang masyado maganda siya, malaki. Pag nakita nyo rin yung
ginawa ni architect na 3D model, ang ganda. Kaya kailangan, challenge sa akin yon na kailangan masunod ko yung design ni architect. Oo. Para maganda talaga. Grabe. Actually, ako nung nakita ko lumabas yung yung plan, parang grabe na ako eh. Na-excite ako ng sobra kasi nandito na tayo sa sa una planning pa lang, nagpa-plano-plano, sabay biglang ngayon nandito na tayo sa day 1 ngayon. So, most likely in 2 to 3 months, makikita nyo na tapos na tong KSYN, mag-visit na rin kayo. Tapos abangan nyo, marami pa kaming branches na gagawin ni Engineer. Actually, Alabang, sunod-sunod yan. So, sana kayanin ng mga tao ni Engineer. Challenge din sa akin Pero ni Coach marami, eh. ba? Nagulat ako, in-approach ako ni Coach. Magagawin tayo sa Makati. After a week, meron na ulit na kasunod eh. Kaya challenge din sa atin yun. Dahil sunod-sunod ngayon yung franchise ni Coach eh. Kaya blessing din. Oo. Kaya talagang pag kailangan lang pagigihan. Tingin mo kaya natin gumawa ng 10 this year? Ayan, Coach. July, August, September, October, November, December. Within 6 months, 10 project. Try natin yan. Ayan So yun yung abangan nyo ha. Shoutout kay Engineer. So ayan, Mantele Construction and Development. Ano ulit? Mantele Construction and Development. Oo, lalabas Like na nila yung page ko. yung page. Like yung page. Baka puro gym na yung tatanggapin mo na project. Yun lang. Tingin ko puro gym na nilalabas doon. Oo. Di ba? Puro gym magkakasunod. Uy, itong branch, di ba? So yun, shoutout kay Engineer. Siyempre, kay Kim din kasi kasama rin natin Siya si yung Kim. ano natin dito. Tapos si Foreman, nandiyan na rin si Foreman kanina. Okay, so guys, tutulungan ko na silang demolish para... kasi alam ko, marami nang excited. So ngayon, tutulong na tayo. Wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me. Don't come around like you know me. Man's that moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl. It's that season. She wanna ride this all-wheel drive. You don't gotta put no key in. We on a rise like emoji eyes. You know that. Grabe. Okay, so yun na. Guys, tapos na yung duty ko today. Malamang nabanggit ko na sa inyo, meron na tayong Makati. Kakadil lang din natin ng Pasig. Tapos mag-open na rin yung Alabang soon. Though mag-start na yung construction. Though kasi slight work lang sa Alabang, Makati talaga yung medyo pinaka-heavy work dito sa atin kasi talagang dinemolish siya. And yung Del Monte. So update ko kayo sa Del Monte. Ano naman na yun, nakapag-reserve na rin yung partner natin doon. And okay naman na din yung place. So basta update tayo. Hindi ko alam kung nasama ko na sa vlog, napakita ko sa yung Del Monte. Pero for now, focus muna tayo dito sa Makati. Tapos mamaya dalawin natin yung Pasig. Tara. Ay, kasama pala namin si Uncle Michael Pinsan ng mama ko, si Uncle Michael. And actually, sobrang tagal na, hindi ko pa rin pala napakilala sa inyo. Andito ngayon sila architect. So, yun yung mga nakikita yung pinapost natin ng mga 3D perspective. And yung architect natin sa lahat ng KSYN branches natin. Andito ngayon sila architect Weng, tsaka si architect Julius. Si Julius, schoolmate ko before. Tapos teammate ko rin siya sa basketball. Varsity. Joke lang. Beer lang. Red team. Tapos, lower batch siya sa akin. Tapos nakakatuwa kasi, imagine, tingnan mo nyo, ngayon, kami, work kami dito sa KSYN. So, yun, very thankful ako sa kanila kasi nahanap ko rin sila. Naghanap muna ako ng ibang architects din sa Facebook, ganyan, sa internet. Tapos, yun, buti biglang nag-message sa akin si Architect Julius. So, shoutout sa kanila and yun, share ko lang sa inyo kung gusto nyo rin pagawa sa business nyo or kahit bahay, ganyan. Kung kailangan nyo ng architect, yan, nandito rin sila architect. Ano ba yung page? Mahanap nyo po kami sa Arvia Architects Facebook and Instagram po. Ayan. Yun! Anong mga in-offer? Nag-offer po kami ng design and build construction. So, if ever makita nyo yung site namin, doon nyo makikita yung mga works, bahay or office. Yan. Mag-message lang kayo at huwag mahihiyang magtanong sa mga professional kasi talagang kailangan ng professional pagdating sa mga bagay na investan or anything. Tapos, basta hindi naman namin kayo sisingilin. Tanong lang, huwag mahihiya. Kasi share ko lang din sa inyo Yung first KSYN kasi parang ako yung nag-architect doon. Hindi, parang DIY lang yun. So, di ba? Parang yung lang. Pero feeling ko, kung nakilala ko na rin sila architect before, mas maganda pa yun. So, yes, oo. Kasi syempre bonus lang naman yan. Kumbaga yung theme, tsaka yung ambience, tsaka yung pagka-design, kumbaga bonus lang yan. Syempre,
Kumbaga, maganda na yung community, tapos syempre yung equipment, tapos isipin nyo yung, di ba, yung mismong place. So, mas gaganaan talaga kayong mag-workout. So, yun yung pine-prepare namin ngayon sa mga KSYN branches. Ayan, hindi lang pala pang gym ha, kasi baka, pero syempre, malamang yung nanonood, more on mga, ano kayo, sa fitness kayo. So, ayan, pag plan yung mag-build ng gym, ayan sila architect. Hindi ko pinagdadamot yung mga gumagawa sa KSYN. Syempre, ang gusto ko, siyempre kayo, dream nyo rin magkaroon ng gym. Kumbaga kung kailangan nyo rin ng, ayan, kunyari nagustuhan nyo yung style ng KSYN, ayan. Hindi ko pinagdadamot yung mga tao na tumulong sa akin. So in the future matutulungan din nila kayo. Kasi lately ang dami na ko nang nakikita na all black na gyms. Natutuwa ako kasi sabi ko, uy, ibig sabihin merong maganda yung movement. Diba? Kasi nauuso na ngayon yung all black. So abangan nyo naman yung lalabas namin na bago. Yun. Mga sana dito tayo ngayon sa Pasig. Ayan, kakagaling lang natin sa Makati. So ito yung place natin dito sa Pasig. Sa may Pasig Boulevard. So ayan, nandito tayo ngayon para mag-start na rin. Check na natin. And i-design yung place. And then, ayan, silipin natin. Papasilip natin sa inyo. Ha? Tara. Actually, sakto. Itong place na to, kaka-rent lang nila. Clinic naman siya sa second floor sa... So medyo yung mga nagpapaganda siguro dito or di ba? Pwede mag-gym sa atin. Tapos yung mga ibang nag-gym sa atin dito, pwede naman din sila mag-inquire dito. Boom! Yan, so ito yung place. Third floor tayo. So sa taas, so, makikita nyo medyo high ceiling dito. Ngayon, alam nyo yung KSYN, may ligyan parang industrial lang. So gagawa na lang natin ng paraan yan. And... ayan, so ang kinagandaan din dito, marami siyang windows. Unlike sa Makati, very different yung doon kasi basement siya, di ba? Pero syempre, yun yung pinakamalaki naman natin, 900 square meters. Ito 400 lang to. So ayan. So wag lang may mahulog dito. Hiro lang. Tibay naman yan. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. Okay, so mga kasayan, welcome back. Tagal natin walang vlog. Actually, sobrang dami naming nasushoot, lalo na sa franchise, KSYN franchise, and congrats pala sa atin. Ulitin ko lang ulit, hindi ko alam kung may clip na ako na nasama dito regarding dyan. So congrats sa atin kasi meron tayong i-open na 4 branches ng KSYN, Alabang, Makati, Pasig, tsaka Del Monte. So yan, maraming salamat sa lahat na nagtiwala, siyempre sa inyo rin lahat. So ayun lang, malamang nakita nyo yung clips. So marami kayong aabangan this month, mga susunod na months. Bago matapos tong taon na to, may i-open natin yung KSYN na yun, okay? So hindi na siya abot ng December. So ayan, sana updated lang kayo. Follow nyo ngayon yung main page ng KSYN, which is yung KSYN Fitness Gym. Anyway, eto. Nakita nyo naman din yung title. Workout tayo ngayon. 3 days out. Friday, Thursday, Wednesday. 3 days out ng KG Classics. So, yung mga team KSYN natin, mga nag-gym sa KSYN, mga hawak na athletes ng team KSYN, kagaya ni Coach Mado. Yung si Sir Sandy nandito. Ayan. Kagaya niya ni Sir Sandy. Teamwork tayo. Wala lang si Uncle ngayon kasi nag-assemble ng equipment sa Dagupan for Legendary. Shoutout pala sa Bok Fitness Gym, kay Sir Bok, yan, sa pagtiwala sa Legendary. So ayun, speaking of Legendary, meron na rin tayong wear sa Legendary. Congrats din sa atin doon. So yun, lately kaya sobrang na-busy ako. Alam ko, hindi dahilan yung pagka-busy para mag-stop tayo dyan sa mga usual na ginagawa natin, like yung pag-vlog, ganyan, and yung pag-compete. So try natin yung best natin kasi siyempre wala naman nagiging master lahat agad from start eh. So, matututunan niya yun kasi nakakasanayan mo pag inuulit mo ng inuulit, di ba? Yun, workout tayo with Team KSY. Mamaya papakilala ko sa inyo sila isa-isa. Hindi lang complete, yung iba hindi nakapunta. Kasi yung ibang, kagaya niyan, mga athletes ni Coach Mado, ganyan, athletes ni Coach R, athletes ni Jed. Si Jed, nasa ibang bansa, shoutout kay Jed Tapos yan, sila Stanley. Kung may hindi man ako na-mention, si athlete ni Ming, meron din, isa. So, ayan, panoorin nyo itong video na to.
group training and then posing. Tapos yan, makapagbigay din tayo ng konting tips siguro regarding pre-contest prep or peak week. Alam ko, medyo lagi nyo napapanood yung mga ganon dito sa vlog. May mga mauulit tayo na tips. Meron din tayong tips na bagong share sa inyo if ever man banggit ko siya mamaya, okay? Kasi syempre, bawat prep iba-iba yan eh. So shoutout sa lahat ng mga lalaro. KG Classic, kita-kita tayo doon ha. Ayun pala sila, busy sila ngayon. So nandun si Jason, yan si Sir Dudes, Sir Kent, saka si Sir Joseph. O, tapos pakilala na rin natin yung bago nating ka-work dito sa KSYN, si Sir Romeo. Sir Romeo! Oo, kasi ang story ni Sir Romeo, matagal na raw siyang nanonood sa KSYN, tapos talagang gusto niyang pumasok dito sa KSYN. Galing pa siyang Tarlac. So sabi niya, siya daw yung tatapat kay Uncle Tutoy next year. Di ba? Hello! Saan ka nag-gym, sir? Sa Paniki sir, sa Paniki Tarlac. Sige, ano sila? Shoutout sa mga ka-gym ko dyan sa Cyber Gym. Si Troy, lalo na yung best friend ko, si Norman. Shoutout sa'yo. Ito na si Ken, dati napapod ko lang sa YouTube, ngayon huwag ko na, nasa personal ko na siya nakikita. Kaya, I'm so proud. KSY, support! Boom! Nag-English pa! May katapat na si Coach R sa Englishan, no? Thank you, Sir Romeo, ha? Mapapalaki tayo ng katawan soon, di ba? So, yan. Marami pa akong ipapakilala sa inyo soon kasi syempre, mas dumami na ngayon yung branches natin. Tapos, magkakaroon tayo ng team building. Yes, team building. So, yun. Magkakaroon tayo ng team building soon, okay? So, asan ba si Jason? Sa loob? Meron kasi tayong nati athlete dito si Jason. Mamaya pa, kilala nyo na siya pero i-a-add ko sa inyo mamaya, okay? So makikita nyo mamaya yung mga condition din nila sa workout. So syempre, medyo huwag kayo mag-expect na ito yung peak ng condition kasi syempre about peak week protocol ng bawat athlete is iba-iba. Ayun lang, mahaba na naman yung video, baka mainip kayo. So tara, simulan na natin yung training. Yeah, just run them. Actually, nag-start na kami, guys. So, ako push day ako, pero sila, halo-halo mga workout nila. Guys, Stanley back day si Stanley. So, kasabay ko ngayon si Coach Mado. Ito pala si Sir Dudes. Siya nag-work, ngayon. Set ngayon. Mamaya isa-isa ko sila papakilala sa inyo. Sir Dudes, kumaga, this season, kung last season, meron tayong Uncle Tutoy at Sir Sandy. Ngayon si Sir Dudes naman yung age bracket ni nila Sir Sandy. Grabe, solid din to. No, Sir Dudes. Never pa kita nasama sa vlog, no? Hindi po. O, ilang taon ka na, Sir Dudes? 49, Master. Grabe. 49 years old. Ay, hindi pala. Mas matanda pa rin sila, Uncle. Ng 4 years. So, pero medyo malapit yung edad, di ba? Grabe, inspirasyon sa mga... Ikaw ang inspiration. Hindi. Tayong lahat. Si Uncle. Oo, tayong lahat. Kaya, basta, galingan mo, Sir Dudes, ha? Kita naman sa condition no? Baka may gusto kang iyan. Ayan, shoutout sa mga taga-Red Pavilion Gym, ha? Sobrang swerte nyo, may isang Sir Dudes na nag-gym sa inyo. Salamat, Master. Galingan mo, sa Sabado, Sir, ha? Gawin natin. Todo lang. Oo. Sa healthy pa rin. Tama, yun. I'm on the mezzanine. I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revenge, success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do them like Kennedy. Mixing champagne with their Hennessy. They falling off, all these niggas is winning leads. Life gave me limits, I came out with simply. Look, I don't associate, no, we can't congregate. Focus like number 8, my shit is infinite. Move out the trauma, my therapist healing it. Ano ulit? 3 days out ulit. 3 days out ulit. Ayun, papakilala naman namin sa inyo ni Coach Mado yung... Kasi hindi pa namin napakilala sa inyo, guys. Sila Sir Kent, saka si Sir Joseph. Tsaka isa pa, isa pang client ko rin, si Sir Jericho. Si Sir Oo. So, ito ngayon sila... Sir Kent. Di ba taga-bago si Sir Kent? May pakilala mo, Coach Mad. Sir. Ano to? Igorod to. Sa mga kasayan, Talagang sa Baguio kasi rin, di ba? Pinanganak. Si Sir Kent, kasaya na natin siya dito sa gym pero naka-prep siya for KG Classic. Online client, pero yun nga, dito siya nag-workout. So, na-monitor naman natin yung training and all. So, abangan nito guys, yung mga taga Baguio, supportahan natin to kasi
kabaro natin to dun eh. Tsaka classic siya, di ba? Classic. So sa lineup namin sa KSYN ngayon, si Sir Kent yung siya lang ilalaban sa sa classic. Classic, oo, tama. Ano tayo sir, no? Class A. So pasok kami sa Class A. So abangan nyo guys kasi hindi rin naman to yung first and last ni Sir Kent. Actually lumalaban na siya before. Oo, pero sobrang tagal na. Sobrang tagal na. 9 years. 9 years na ba yung last na competition niya. So ngayon siya bumabalik ulit. Kasi siguro, most likely, sunod-sunod na rin yan. Maganda rin yung naging kalalabasan. So hindi rin siya sa KG Classic lalabas, pati sa AGP. Ano masasabi mo sa... Ano lang, push lang, seryosohin lang lahat. Sunod sa protocol para basag ang kalalabasan. Ayun lang. Grabe supportive yung asawa ng Sir Kent, di ba? Oh, shout out sa misis ko, si Jaja. Actually, isa sa mga mahirap gawin sa prep talaga, yung mag-comeback ka, galing ka ng sobrang tagal na pahinga. Yan, based on experience namin, marireset kasi yung feeling mo ng ng dieting, intense training, lahat yan marireset. So para kang nag-start from scratch ulit. So yung comeback na gano'n, medyo challenging siya. Kaya kailangan niya ng support ng mga tao na kapaligid sa kanya. Ang maganda lang is, yun nga, may nag-guide sa kanya. Parang nung sa akin dati, si Ken din nag-guide sa akin. So medyo napadali yung pag-comeback. Mahirap kasi kung solo ka lang magka-comeback tapos ikaw rin mag-handle ng prep mo lahat-lahat. So medyo challenging. Pero kaya. Mahirap yun kasi walang guidance. Parang nanguhula ka lang. So dapat meron ka talagang coach na maasahan mo. Came with the bass and I'm slapping you niggas. I feel like I'm willing this. Look at the kill them all at the top of my bucket list. None of you on my fucking list. I go so hard when I come like this. Look, yeah, I go hard and I run up the numbers. Grinding the winter to fuck up the summer. Telling you niggas beware that I'm coming. So mga kasaya nito si Sir Joseph ulit. Dati na-feature na natin siya sa dating vlog natin. So papakita na lang ni Jason yung dati niya itsura sa ngayon. So tagal na rin sir, ilang weeks na rin yung nakakaroon. So si Sir Joseph yung ilalaban natin sa newcomer. Actually, fresh na fresh talaga siya kasi ito yung first talaga niya ever. So ilang months pa lang din siyang nakaprep, ilang months pa rin siyang nagbubuhat, tsaka yung training niya. Actually, ilang years na rin natin siyang member from older KSYN natin. Simula una. So yung, tulad na sinabi ko nung last time, yun din yung first time niyang nag-gym. So, grabe support ni Sir Joseph sa mga shows dati nila. Every time na may laban sila Uncle, nandun yan si Sir Joseph. Sir Joseph, grabe. Kaya... So nagsimula siya sa panonood lang. Kaya ngayon naman, baliktad naman sila Sir Sandy tsaka si Uncle naman yung magsusupport. Mag-cheer sa kanya, Kaya wala pa rin sinabi siya. So sir, ano masasabi mo sa... ano masasabi mo sir sa mga newcomer na katulad mo na mga actually yung mga nag-hesitate pa mag-join? Sa mga gusto rin mag-compete, siguro huwag silang matatakot na subukan na mag-compete if ever na pumasok sa isip nila na gusto nilang mag-compete or na-inspire sila sa mga kagaya nila coach na nagko-compete din. Kagaya ko lang din, na-inspire lang din ako sa kanila na baka isang araw magawa ko rin na mag-compete din. And ngayon, nandito na ako and ayun, abangan niyo sa August. So yun guys, first time niyang sasampa. Siyempre, mixed emotions yan. May kaba, may excitement. Yan. So halo-halo yan. Pero sir, question ko, anong biggest lesson, so far, anong biggest lesson na natutunan mo sa prep na to? Siyempre, yung una po, pagiging disiplinado. Kasi kailangan, nandun yung disiplina mo sa diet, sa oras mo. Kasi ako nag-work din ako, so kailangan ma-balance mo yung trabaho. Time management. Time management sa trabaho, sa workouts. And wala pang love life yan nga pala, wala pang love life. Kung may love life yan, mas marami kang i-manage dapat. Hindi siya. Ayun, and siguro sa isa rin sa natutunan ko na mas nakilala ko lalo yung sarili ko ngayong prep kasi ang daming mental battles talaga ng prep na to. And natutunan ko ang labanan yun. Pero hindi ko yun magagawa wala si Coach Malo, siyempre. Kasi talagang may mga time na ayoko na.
And, and ayun, nandito naman si Coach, no, na talagang in-encourage ako na until the very end na matapos ko talaga itong vlog na to. So, yun yung mga isa sa natutunan ko na mas nakilala ko lalo yung sarili ko. So sa ngayon, yung palang yung lesson niya. So iba pa yung lesson na matututunan niya after niya mag-step sa stage. Siyempre, iba yun eh. Lahat doon mo na kasi marirealize eh. Lahat ng sacrifices, lahat ng hardship. After na laban, pag nakakain ka na, mas lalo mo maiisip yun lahat. So ngayon, medyo mahirap pa yan kasi papunta pa tayo dun. Papunta pa tayo sa last days ng training, ng prep. So medyo mahirap pa, pero after naman nun, sure na rewarding naman yung lahat, sir. Thank you. Ba't umiiyak ka? Umiiyak. Okay lang yan, okay. Gutom na pala. Mamaya. Kasama ko yung sa negosyo pa. Oo. Hindi kasi ganun talaga pag may hugot lahat ng sinasabi mo, lalo na pinagdaanan mo lahat ng hirap sa prep. Actually, lahat naman ng mga nagpe-prep, laging emotional yan pagka malapit na yung laban. So, yun lang. Tao dito, yung sinabi ni Sir na discipline. Siyempre, number one talaga discipline. Then next yun, syempre huwag nyo kakalimutan lagi magdadasal. Isa yun sa pinakamagandang panlaban ninyo pag sobrang diinan na yung laban. Talagang huwag nyo kakalimutan magdadasal palagi. Now stepping on it, neck. I've been working, I've been grinding. I need all of my respect. Get it, dollars, yen, euros. Now really cashing check. Mezzanine is on the day. Mezzanine is on the day. Coming from the bottom, now stepping on it, neck. I've been working, I've been grinding. I need all of my respect. Get it, dollars, yen, euros. Now really cashing check. Mezzanine is on the day. So mga kasayan, ito pa isang kasayan din natin dito na client din natin sa online na magko-compete for PG Classic newcomer din, sir, no? Opo. Newcomer. So first time din niya maglalaro, si Sir Jericho. Yung Jericho nga pala, taga QC. Pero lumipat ako ditong QC pa rin, pero Kalayaan up. So ang background kasi ni Sir dati, powerlifter. Yes, sir. Powerlifter. So ang pinaka-foundation niya is powerlifting. So yung power nandun. And kaya nga nung nag-start kami, sabi ko wala namang problema sa power. Siyempre, ang kailangan ko i-make sure sa kanya is yung kung kaya niya bang mag-diet. Kasi sa powerlifting kasi hindi ganun ka-strict pagdating sa diet. Kasi more on power sila, so kailangan nilang mag-store talaga ng energy. So, unlike sa bodybuilding kasi, kailangan mo i-maintain yung power mo habang pakunti ng pakunti yung kinakain mo. So, medyo magkaiba talaga siya. Andun yung pagbubuhat, almost the same, heavy, pero pagdating sa dieting kasi, magkaiba. So sir, ano masasabi mo sa prep mo so far? And ano ba ang expect ng mga tao sa mga newcomer na katulad mo, sir? Yung sa unang-una ang gastos. Kaya so, nung last year dapat mag-ano na ako kay coach eh. So ulitin ko lang, nakapag-ipon na ako, so ready na ako. Pero etong last week na ito, peak week, grabe, naubos talaga ako. Hindi ko alam, tapos may mga gamot na hindi ko alam na ubos na. So may one day akong na-skip, pero pumunta akong cash and carry para makabili. So may one day yung coach, yung diuretic. So yun lang nga, kung papasok kayo dito, magano kayo ng budget kung gusto nyo yung competitive talaga. Pero kung natural lang, okay, kaya naman. Kasi may tropa akong natural eh. So si Melo siya, kung kilala niyo siya. Siya yung nag-champion sa Batang EP Classic. Magastos pa rin kahit natural. Tapos yung pangalawa para sa akin, so una budget, pangalawa yung pagkain. Kailangan talaga, kahit 5 beses ka kumain, kunyari may nagtatanong sa akin na mga ibang, paano ba kailangan para, anong kailangan kong kainin? Sabihin ko, sanayin mo muna yung sarili mo kumain ng 5 to 6 times a day. Pag nasanay ka na, tsaka mo bilangin yung macros. Kasi magbibilang ka ng macros, pero hindi mo naman pala kayang kumain ng 5 meals a day. Isipin mo 5 meals a day, tapos akala mo pag 3 to 4 meals a day, bulking ka na. Hindi pa rin. Kung kulang pa rin naman yung, kung di ka hindi mo na-hit yung calorie surplus. So marami so yun na nga, budget, tapos pagkain, tapos yung training. So madali na yun, kahit sino kaya mag-training, YouTube na lang. Pang-apat, kailangan talaga ng coach. So parang cheat sila eh. Cheat code sila rito sa fitness industry. So bala ko na rin kung kaya, siguro 2 laro pa, tapos mag-coach na rin ako kung kakayanin. Pero hindi ko pa makuha yung mga
laruan nila sa... Para sa akin talaga, cheat code talaga magka... Tulad ng sinabi namin din kanina kay Sir Joseph na iba kasi yung advantage pag kami magko-coach sa'yo. So kahit sino naman kasing top athletes pa rin, kailangan pa rin ng coach. Kasi iba kasi yung feeling na may sinusundan ka na lang. Kaysa yung nagpe-prep ka, tapos iniisip mo pa kung ano gagawin mo. So malaking difference yun. Kaya sinasabi ni Sir kanina na parang cheat code kasi na-skip yung process ng pag-iisip. Ang gagawin mo na lang is trial and error. So, yun nga, isa sa mga advantage yun pag mayroong coach. Then, syempre, andun pa rin yung hirap, andun pa rin yung ano, kung... Hindi may hirap. Para sa akin, coach, walang hirap eh. Basta gusto mo. Basta gusto mo. Diba, kunyari, puyat ka na, pero gusto mo kunyari mag-Dota. Di ba gaganahan ka? Parang ganito, kung gusto mo talaga tong fitness, gusto mo mag-compete, nakakatawa, wala na akong tubig, 4 liters na lang ata ako, pero wala pa akong kain, isa pa lang, pero lakas ko pa rin magbuhat. Kasi nga, gusto ko. Di ba? Kung gusto mo, hindi ka napapagod. Yun lang yun. So yun yung mga ma-advise namin sa ito, mga newcomers actually, parang pati si Sir Ken kasi parang lumalabas newcomer na siya ulit kasi galing siya sa sobrang tagal din na pahinga talaga. And yung starting point namin noon is hindi naman din talaga maganda yung foundation. So, 3 sila na halos newcomer. So, yun, good luck sa mga iba pang newcomers. And good luck din, sir. Thank you. Yan. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Actually guys, matagal nyo nakilala si Jason kasi itong mga previous naglaro na rin si Jason last year, di ba? Oo, ano to eh. Ito yung athlete natin. Ano sinili natin last year? Bali, sa nationals. Kaso walang natural nun. Oo. Bali, sa fit model lang category sa offensive. Sa novice. Novice. Saan ka nanalo dun? Bali, nag-champion ako dun sa first category ko na fit model. Oo. Tapos sa true novice, nag-second. Second, oo. Ano to, nambulag to si Jason. So ngayon naman ang kinagandahan, sali kami ngayon natural showtal. Natural category. So yun naman mga natural na kalaban niya. Pero syempre, KG Classic to. Mga bigatin din yung sasali dito. Pero confident din naman ako kay Jason. Sobrang prepared kami. Malamang nakikita nyo rin sa stories ko. Iba ni Jason, grabe, genetics ito. Pwede mong pagkamalan na naglo-load to si Jason sa sobrang... Mamaya makikita nyo. Pan-posting. Though galing kami sa carb up kahapon, so hindi ngayon yung pinaka-pick namin. Abangan nyo sa Saturday. So, pero syempre mamaya papakita ko pa rin. Kasi kanina nung walang pump, pina-posting ko si Jason, grabe ang ganda eh. Grabe yung lines si Jason, saka yung separations ng muscles niya, ganda talaga. Saka pala, congrats kay Jason kasi after niya mag-compete, grabe yung naging success niya rin sa sa career, sa fitness, di ba? Nakikita ko nagtatap tawag dito? Top coach, di ba? Oo. Sa Anytime Fitness, malulos. Anytime Fitness, balik na ako dyan. Oh, hintayin nyo yung case. Biro. Hindi. Pag yung mga ganyan, syempre, KSY and si Jason. So, support natin yung mga yan, okay? So, ayun, Jason, ano masasabi mo sa mga aspiring athletes, kagaya ng mga katulad mo na natural, ganyan? Sa mga katulad ko na natural athlete, huwag lang kayong mainip. Yes, tama. Yes. May lang talaga kayo kapag yung kinompare yung sarili. Sa iba. Boom! So, hindi lang kayo lagi mag-compare dun sa past nyo para hindi kayo mainip. Kasi pag yung inip yung naging mas maingay sa isip nyo. Yun, dun kayo makakasito ng mag-isip ng mga ibang na. Yes, tama. Actually, maganda yung advice si Jason Kasi siyempre, once kasi na pinasok mo na yung mga PEDs, kagaya niyan, pag hindi ka na natural, iba na yan, sobrang iba na. So, kailangan talaga dyan, sobrang pag-isipan nyo na mabuti. So, napakaganda na sinabi ni Jason na, ayun nga, huwag kayong maiinip. Kasi, every year naman magpaprogress kayo na magpaprogress, tapos biglang matutuwa na rin kayo, di ba? Ayun, saka nyo pag-isipan, pag talagang sobrang 100% decided na kayo, huwag yung dahil, yun nga, parang naliliitan kayo sa sarili nyo, or parang feeling nyo, lugi kayo dahil yung iba
Di ba? Kasi pag once kino-compare naman talaga natin sarili natin sa iba, mag-iibang mindset natin. So, grabe, ang ganda ng mindset ni Jason. Maganda na yung physique, pogi pa, maganda pa yung mindset, no Jason? Yes, why hindi. At least loyal, no? Oo, loyal. Ano shoutout din kay Jay kasi grabe supportive ni Jay. Alam niyo yung mga partners ng mga ano natin, group natin, grabe natutuwa ako kasi Ganda rin talaga yung mahirap nagpe-prep. Supportive. Pero mahirap din para sa kanila. Totoo yun. So kaya shoutout kay Jay. So mamaya makikita niyo mag-posting si Jason na. Saka si Stanley, ayun oh. Boom! Ano masasabi mo sa makakalaban mo, Jason? Last na. Good luck sa lahat. Alam ko, ginawa nyo din lahat. Kita-kita na lang yung idol. Boom! Humble lang eh, no? Oh, pag nakita niyo mamaya yung great ni Jason, grabe, ha? Ayos, sige, ano ka na? Need a yeehaw, you know how ye here for one night and we just wanna party in a fast car, a Ferrari. It's a push start, I don't need a car key. Slide on Broadway and it's gnarly on a late night, but I'm not tardy. Right on time for the parties and Barbies. Strolling with a truck of green like a golf swing. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, hey, hey. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Run 'em, run 'em, run 'em, run 'em, run 'em, run 'em, run 'em. Yeah, just run 'em. I'm on the mezzanine. I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revenge when success is the remedy. Ain't for the top, I'ma do 'em like Kennedy. Mixing champagne with their Hennessy. They falling off, all these niggas is winning leads. Life gave me limits, I came out with simply. Look, I don't associate, no, we can't congregate. Focus like number 8, my shit is infinite. Move out the trauma, my therapist healing it, huh? Know that you feeling it, huh? I'm just too weird with this, huh? Came with the bass and I'm slapping you niggas, I feel like I'm willing this, huh? Look, stuck in the kill them all at the top of my bucket list. None of you on my fucking list. I go so hard when I come like this. Look, yeah, I go hard and I run up the numbers. Grinding the winter to fuck up the summer. Telling you niggas beware that I'm coming. Coming from the bottom, now stepping on their neck. I've been working, I've been grinding. I need all of my respect. Get it, dollars, yen, euros. Now really cashing check. Mezzanine is on the deck. Mezzanine is on the deck. Coming from the bottom, now stepping on their neck. I've been working, I've been grinding. So yun mga kasaya na nakita nyo na tapos na kami mag-training pati mag-posing practice. So good luck sa kanilang lahat and masaya ako nakita ko sa kanila. Actually ngayon ang dami nila tapos ang daming new faces na mag-compete this year. So yun nakakatuwa. Good luck sa kanila, yun lang siguro message ko sa kanilang lahat. Enjoyin lang nila yung show. Tapos syempre maging proud sila sa pinaghirapan nila. Kasi syempre grabe yung sacrifices na nila. So yun lang naman, magkita-kita tayo sa show day ha, huwag niyo kalimutan. Okay, masawang mag-day 1. So yun, next time ko na yung po-promote yung mga dapat i-promote na ito, ang vlog ito para sa kanila na lang muna. So sana kahit tagal kong hindi nag-vlog, supportahan pa rin natin yung channel na to. And pati siyempre sila, naglalaro sila ha. And always stay hungry, stay humble, tapos siyempre be legendary, huwag kayo magsama mag-day 1. Coming from the bottom, now stepping on their neck. I've been working, I've been